Ang araw sa inyo mga boss. Bali andito tayo sa Mamunit. Meron tayong bagong project dito. Dati yung project natin dito doon sa Mamunit din, yung kay Sir Rodel Partida. Ngayon yung yung kabaryo nila, nakita yung gawa natin doon. Gusto rin daw nila magpa kisame. Kaya yan, andito tayo ngayon. So bali nagumpisa na sila nung nakaraang araw. So ngayon lang ako pumunta rito ulit para ma-check yung ibang na gawa nila. So tingnan natin mga boss, bali nakapag-frame na sila. Na lang sila ngayon, magdi-design tsaka magtatakip. Okay, tingnan natin mga boss. So ito yung bahay ni Sir. Yan, so engineer din siya mga boss. Bali dito sa labas hindi pa nila pinalagyan ng kisame. Bali sa loob lang ng bahay ang pinalagyan nila. So tingnan natin mga boss kung ano mga natapos. Okay mga boss. So patalastas mga boss, may dumaan. Nakita nyo. Nakagipyata siya sa video. So dito sa salos mga boss, complete yung design dito. Yan, puro simple lang yung ilalagay natin dito kasi maliit lang yung space. So hindi na natin natin ng masyado. So may naintindihan naman ng may-ari ng bahay. Tapos dito, coblight din, pati dun sa kusina, coblight din. So gumawa rin tayo ng beam dito para may separate para may tago yung tubo doon. Okay? So yan mga boss. Yan yung frame natin sa baba. So dito sa kusina, bali dito flat ceiling lang. Kaya lang itatago pa natin ito. So hindi ko sila nabutan. So gusto kong ipatago ito tapos imaitaas ng konti yung kisame natin para dumaan yung kornisa natin dito. So babaklasin nila yan tapos babalikan natin yan sa susunod na araw. Okay? So dito sa ang ginamit lang natin na pag-frame dito, 2 feet 2 feet gaya ng mga yung pag sa tutorial ko, 2 feet 2 feet 61 cm ang spacing ng paring natin, tapos yung carrying natin 80 cm. Tapos yung mga hanger nasa 80 cm lahat yung pagitan nila. So punta tayo sa taas. Oops. Dito sa taas, coblight yung design natin dito. So ayan. Pati dito sa kwarto, coblight din yung design natin dyan mga boss. Okay. So dito tayo sa kabilang kwarto. Nakapagtagit na sila dito mga boss. Bali dito may design din ito. Dito sa gitna may bilog pa yan. So hindi pa nila nilagay. So ayan mga boss. So ngayon hindi pa natin makikita yung design. So babalikan na lang natin ito sa susunod na araw para i-update yung ibang matatapos nila. So sa ngayon yan muna ang pwede nating maipakita mga boss. Okay. So magandang araw sa inyo mga boss. Yan. So nimbag nga bigat kada kayamin na po. So andito po tayo sa Mamunit. So i-update natin yung project natin dito na ceiling. So ayan, tingnan natin mga boss. So ito yung bahay na project natin dito sa Mamunit. Bali ito, kapitbahay lang ng isang project natin dito sa magka-baryo lang sila. Yung isang project natin doon sa Mamunit din kay Sir Rodel Partida. So magka-baryo lang sila mga boss. So nakita nila yung gawa natin doon. So
nagpagawa na rin sila. Gusto rin daw nila magpagawa rito. So nagandahan sila sa ginawa natin doon. So ayan. So punta natin dito sa Salas. Okay, so dito sa Salas mga boss, ang ginawa lang dito, cove light lang, pure cove light lang, tapos pati dun sa dining cove light. So yung ginamit na cornisa rito na product natin, itong M16, model M16. Ito po yung tawag na dyan sa cornisa na yan. Tapos yung nasa taas, yan yung nasa taas na yan, 45 yung tawag namin dyan sa cornisa na yan. So, yan, may fabrication tayo dun sa bahay. Nagtitinda rin tayo ng kornisa. So, tayo lang ang may ganyan mga boss. Wala po tayong may biling ganyan sa hardware. So, nakadesign yan sa gypsum board o kaya hardiplex. Okay, so makikita nyo rito may nakabang na ilaw para sa pin light. So, yan na lang ang kulang dito mga boss. May wirings na, pati yung sa may cove light niya, may wirings na rin. So, binigay na rin sa akin yung bayad nila sa ilaw. So, may tinda na rin tayong ganyan mga boss. Nagtitinda na rin tayo ng ilaw. So, i-check nyo na lang dun sa isa kong Facebook. Ipapakita ko na lang sa screen o kaya dito sa description box para makita nyo yung link kung gusto nyo mag-order sa amin. So, kung sa delivery charge, pag-usapan na lang po natin kung magkano po yung delivery charge kung malayo kayo. Kung malapit lang naman kayo dito sa Tarlac, baka libre na lang po yung deliver. So ayan, so lahat nakabang na yung wiring. So dito sa dining, okay na. So ganun din mga boss, cove light din. So ang kapal ng cove light natin dito mga boss, 40 cm mula sa gilid. Tapos yung pataas niya nasa 20 cm, 40 tapos 20. So hinati lang namin yan. So gis dito yung banda, tapos gis din yung 10 cm din yung naiwan sa taas. So dito sa kusina ganun din, may design din tayo rito sa kusina nila. So hindi pa natin makita masyado, pero ayan, makikita nyo dyan, may cove light tayo rito sa gilid, tapos may pin light din tayo. So hanggang dito lang yung pin light kasi dito malalagyan ito ng cabinet soon. So yan mga boss, makikita nyo dyan, may design din tayo nilagay dyan sa gitna, dalawang square na drop lang. So yan, so yan lang, ganyan lang kasimple yung ginawa natin dyan. Tapos dito sa kusina, so dito sa kusina flat lang ito. So mayroon tayong tinagong dito, beam, kaya gumawa tayo ng single drop dito sa may bandang gilid. Yan. So, ganun din mga boss. Pin light lang lalagay natin dyan. Siyempre, may circular light yung iba. Okay. So, punta tayo sa taas mga boss. So dito sa taas, makikita nyo rito. So may design na rin tayong nilagay dyan. Bali, cove light. Naka-cove light dito. Yan, naka-cove light dyan. Tapos dito, naka-cove light itong banda. Ito, yung dalawang bilog na yan, naka-cove light yan. Pero itong dito sa banda, naka-drop lang po yan mga boss. Okay. So, bali, kung gusto nyo talaga, yung mga installer dyan, nakasama ko, kung ilang drop yung mula doon, ang ginawa namin, nasa 30 cm yan. Mula doon sa pinaka-high ceiling niya. Nasa 30 cm. Okay? So, punta tayo dito sa kabila. So, yan mga boss. So, meron mapansin nyo, meron din tayong nilagay na square dito. Tapos dito sa mga gilid niya, may square din tayong nilagay. So, dito sa may pinaka tapat na hagdan, meron tayong ginawang cove light na may pa-curve. Ito sa may hagdan. Naka-cove light yan, tapos naka-curve. Tapos dito sa may bandang hallway, so yan, may drop tayong mga bilog-bilog dyan. So lalagyan din ng pin light yan mga boss. Yan. So yan yung style nya.
Okay? So dito sa CR okay na. Okay na rito. So manhole meron na rin. So takip na lang kulang dito. So dito halos patapos na sila mga boss. So yan yung design naman dito. May pa-curve din na cove light. May pa-curve din tayong cove light na nilagay dyan. Tapos may pin light tayong tatlo. Tapos sa banda rito may bilog tayo dyan. So yan. Dito, tignan natin dito yung banda mga boss. So, yan ang itsura niya pag nandito tayo mga boss. Yan. Okay, so yan yung room 1 dito sa taas. Punta tayo sa room 2. So, dito sa room 2, cove light na yung ginawa natin dito sa gilid. Tapos may pin light. So, yan yung karaniwang ginagawa natin sa mga kwarto. Okay. So, yan mga boss, bali ang humawak ng project dito, siyempre yung pamangkin ko si GR. Ngayon, sinuportahan siya ni Foreman Bal. Okay, so ganyan lang, tulungan lang sila. Minsan, pag si Pariba lang ang humahawak ng project, siyempre, itong si GR, pag bakante naman siya yung tutulong kay Paribal. Ganun lang naman yung ano natin dyan mga boss. So, ngayon, si GR yung mahawak dito, tinulungan ni Paribal. So lahat may sari-sariling hawak na project. So kahit wala ako, bilinan ko lang sila kasi magagaling na sila. Okay na. Pwede nang iwan. So kunting na lang, kunting turo na lang sa kanila, okay na, magagaling na. So ayan. So yung ibang naging tao ko nga pag nangungontrata sila, sinasabi nila na tao ko daw sila. Ayun, nakukuha nila yung mga project nila dahil galing daw sila sa akin. Yung iba naman, lalo na yung taga dito sa amin, mga boss. Kahit hindi ko tao, sinasabi nilang tao ko, makakuha lang ng project. Kasi may nalaman ko kasi akong ganun mga boss. Hindi ko naman kilala yung tao na yun, sabi niya tao ko daw siya. Ayun, nakakuha siya ng project dito sa amin. So, ganito lang pala mga boss yung pag gumawa kami ng kisame. So, hanggang labor materials, gypsum board, framing, yan, labor materials hanggang sa masilya. Yan, hanggang ganyan po yung tanggap namin sa kisame hanggang sa masilya. May kornisa na siya, tapos naka-masilya na rin. So, ready to paint na siyang iiwan. So, siyempre, hindi pa kasama yung pintura at saka yung mga ilaw. So, yan. Ganyan po kami tumanggap ng ceiling mga boss. So, pag gusto nilang magpapintura, additional na lang po yun sa amin. Tapos, kung gusto nilang yung ilaw, additional na naman po sa amin yan. Kung ilang ilaw yung ilalagay nila, siyempre, ganun din yung presyong ilalagay namin kung magkano yung additional. So ganito lang kami tumanggap ng project. Labor materials, tapos naka-masilya na siya, may kornisa na siya. So yan na lang, ang kulang na lang dito, ilaw tsaka yung pintura. Yan po ang hindi kasali dito. Ilaw, pintura tsaka yung electrical. Hindi pa po kasama yun sa pagtanggap namin ng project. So, pag gusto nilang magpalagay ng ilaw, siyempre, kukwentahin na lang natin yan. Tapos yung electrical, kukwentahin na lang ulit natin sa actual measurement yan. Tapos yung pintura, additional na lang po yun. Kung gusto nilang kami yung magpintura. So, may choices sila kung gusto nilang ipapintura sa amin o hindi. At least itong ginawa naming kisame, hindi na sila mahirapan magpintura kasi nakamasilya na siya. Konting liha na lang, pwede nang pinturahan. So, ganyan po kami tumanggap ng project. Hindi kami nag-iwan ng sakit sa ulo sa mga pwedeng kukuha ng pintura na ito. Okay? So, yan mga boss. So, sa baba tayo. So, babalikan natin ito mga boss pag nakabili tayo ng ilaw at nakikabit na ng electrician natin itong project. So, pag nagkompleto na itong ilaw na to, babalikan natin ito
Tapos darating daw si sir ngayon. So tingnan natin mga boss kung ibibigay sa atin yung pintura o sila na lang ba magpipintura. So may choices sila kung saan nila gustong ipagawa. Wala nang problema sa amin. So ayan mga boss. So balikan na lang ito natin ito sa susunod ng mga araw. Okay? So hintay-hintay na lang natin mga boss. Okay, bukas ulit mga boss. Okay, susunod na araw idugtong ko na lang dito sa video natin. Okay, naimbag nga aldaw kada kaya amin ako. Magandang araw po sa inyong lahat. So ayan, i-update natin ulit itong bahay dito sa Mamunit, Kumantok Tarlac, yung project natin dito mga boss. So yung project natin dito, kisame, tapos yung pintura ng kisame, tapos yung ilaw. So nagbigay na lang sila sa akin ng bali sa akin na sila bumili ng ilaw mga boss kasi may supplier na tayo. So ayan, yung ilaw, kisame, tapos yung pintura, yung update natin dito mga boss. So ayan, tignan natin mga boss. So ito na siya mga boss, yung labas ng bahay. So pupunta na natin yung ginawa natin mga boss dito sa loob. So ayan. So may ilaw na mga boss. So kasalukuyan silang nagpipintura. Siyempre yung pag-ano natin dito, ang kinuha lang natin na pintura dito, yung sa may ceiling dito sa baba, iba na yung nagpintura dito. So dito sa ceiling kami yung nagpintura. So ayan, nakalagay na yung ilaw natin, tricolor, pati itong center light tricolor, pati itong cob light nya tricolor din yan. So ayan, so maraming klaseng ilaw yung nilagay natin dito. So nagpipintura na rin sila dito sa kusina. So ayan, konting retouch pa lang, pwede na. So dito tayo sa isang kusina, tingnan natin. So dito sa may kusina, nagpipintura pa rin si Piolo. Ayan. So babalikan natin yan, i-update natin ulit yan sa susunod na araw mga boss. So punta muna tayo sa taas. So nakapili na sila ng mga ilaw. So lahat yan, lahat ng ilaw na yan, ako yung bumili. So nagpinta na rin ako, pati itong center light. Okay, dito sa taas. So yan na siya mga boss. Nakapaglagay na rin ng mga ilaw mga boss. Yan, so ang ginamit natin mga ano dito, mga pintura, galing sa Davis lahat. Davis paint. Yung nilagay natin yung kulay dito. So naghinila lang sila doon sa color chart, tapos yun, nilagay na lang namin dito mga boss. So yan, ano nga? Ayan na, sige. Dito sa kwarto, okay na rin dito. Paglagay na rin. So nagtatile sila. So ayan, nagtatile sila pero hindi kami yung nakakuha ng project ng tiles nito. So may mga kapatid sila na gumagawa rin. So sila na rin nagkabit ng tiles. Ayan, punta tayo sa kabilang kwarto mga boss. Mga ilaw ba yan? Dali na? Oo. Okay, sa hallway, okay na. So, ang hindi na lang napinturan dito yung kornisa natin. Tapos dito sa kwarto, okay na rin yung pintura rito. Ikakabit na lang yung mga ilaw. So, ayan. So, yan yung mga natapos sa araw na to mga boss. So, sa susunod na araw, balikan natin ito para sa kumpleto ng ating project. Okay. Baba ulit tayo. So, ayan na mga boss. So babalikan na lang natin ito sa susunod na araw mga boss. Pagbalik natin dito, tapos na yung project natin dito mga boss. Okay. So sunod ulit. Okay. Limbag nga bigat kada kayo minapo.
So magandang araw sa inyong lahat mga boss. Bali dito tayo sa Mamonit, Mayantog, Tarlac. Bali update lang natin yung project natin ditong ceiling tapos yung pintura ng ceiling. So ang nangyari kasi dito mga boss, nag-tiles na sila tapos nagpintura na sila pero hindi po kami yung gumawa dyan. Bali taga rito na rin na kilala ng bali taga rito rin sa Mamonit yung gumawa dito mga boss. So hinintay ko na lang na matapos yung tiles tapos yung pintura sa wall bago ako bumalik. So ngayon natapos na nila yung tiles tapos yung pintura sa wall natapos na rin. So ang hindi na lang natapos dito yung lababo. So ngayon mas magandang balikan ito para kompleto na. So ngayon kahit hindi pa tapos yung lababo, siguro pwede ko na rin i-vlog, maganda naman na siguro tingnan ito. So matagal na kasi itong project na to mga boss. So ayan, binalikan ko lang. So ayan, tingnan natin mga boss kung anong update. So dito tayo sa labas mga boss. Bali itong bahay na to, bahay ito ni Sir Freddy Tomas, engineer, Freddy Tomas. So kabag-anak ko rin siya, taga dito siya sa Mamonit, Mayantog, Tarlac. So ito yung bahay niya mga boss. Shout out sa kanya dahil kami yung pinili niyang gumawa ng kisame niya rito, tsaka yung pintura ng kisame. So tingnan natin mga boss doon sa loob. So dito sa loob mga boss, ito yung salas na ginawa natin. So simple lang yung ginawa natin dito, cove light lang. Tapos dito sa mga pin light niya, nilagyan natin ng 6 dito sa gilid. So yung pin light, tatlong kulay yan mga boss, warm white tsaka white tsaka daylight. So makikita nyo dito, tingnan natin, pati yung center light ganun din mga boss. Ano pala to, yung pin light natin, blue, tapos may rin siya, may white. Yan po yung kulay ng pin light dito mga boss. Pati dito sa bandang cove light, yan, tricolor din siya mga boss. Bali may tinda po tayong ganyan sa bahay. So may stock po tayo dyan. So sa akin na rin sila bumili ng pin light tsaka cove light tapos center light. Okay, so dito sa dining, ganun din yung nilagay nating design dito, cove light din. Simple lang kasi maliit lang naman itong space. So mas maganda kung maliit, simpleng design lang pag ganito kalitong space. So ganun din yung kulay na nilagay natin dyan, kung paano yung kulay ng pin light dyan, pati dito sa cove light tsaka dito sa center light, ganon din yung kulay niya, parang sa salas. So tricolor din siya mga boss. Tapos yung project namin dito, siyempre pati yung pintura, itong pader, iba na yung gumawa dito mga boss. So pintura ng kisame. So lahat ng ginamit naming pintura dyan galing sa Davis Paint. So tignan nyo na lang doon mga boss. Tapos ang naiba lang dito sa kusina, bali ito, wala sa Davis Paint ito, bali haspil lang po yung ginawa namin dyan. Nag-haspil lang kami dyan, tapos nilagyan namin ng emulsion sa pagkatapos namin lagyan ng haspe. So ganun din yung kulay dito mga boss, ng kisame. Tapos dito sa taas, tricolor din po yan. Tapos dito tricolor din yung pin light na nilagay namin dyan, pero daylight lang, warm white, daylight tsaka white. Okay, so dito sa lababo hindi pa tapos si Manong, si Kuya kasing nakakuha niyan. Taga rito rin kayo Kuya? Oo, sir. Taga rito rin si Kuya. Siya yung dumiskarte ng lababo dito nila sir. Okay. Yan, so ayun, galing ni Madam, may kasama pala siya si Madam. Tinalo pa niya yung ibang tao ko, marunong magano ng na taga labor ni Kuya.
So dito sa kusina, ano lang dito, ang ginawa natin dito, flat ceiling lang, tapos nilagyan natin ng riser, yung single drop. So pinlight lang, simple lang yung ginawa natin dito mga boss. Okay. So ang ginawa ng kulay naman dito na gustong ilagay ni madam ng kulay nila sir ay sky blue yung nilagay niyang kulay dito sa kisame niya. Nasa ano rin yan, nasa catalog ng Davis Paint mga boss. So pili lang kayo doon mga boss kung gusto niyo makita yung ibang kulay nila. Okay. So punta tayo sa taas mga boss. So dito sa taas mga boss, yan yung itsura niya. Okay, nasa hagdan po tayo mga boss. Nilagyan natin ng design yan. Itong design na to, pinili lang ito ni sir sa internet tapos pinagawa sa amin. So sila rin yung nasunod dito sa design natin mga boss. Okay, tapos ito yung pinakasalas niya dito sa taas. Okay, so dito sa taas mga boss, ganun din, tricolor din yung nilagay dito na ilaw dito sa cob light niya, pati dito sa mga pin light, tricolor din yan. So mag-iba-iba rin siya ng kulay. Okay, so ang ganda ng pagkagawa mga boss. So tingnan natin, buksan natin yung mga cob light niya. Ayan mga boss. Yan, mag-iba-iba siya ng kulay mga boss. Okay, yan. May blue rin siya. So nasa kanila na lang kung ano gusto nilang kulay, kung pipindutin lang naman nila yan mga boss. So naka-cob light doon, tapos drop dito, tapos dito cob light sa gilid. Okay, so yan yung itsura niya mga boss, ang ganda. Okay, so wala tayong ginamit na chandelier o sa center light, puro pin light lang. Okay, dito may kunti tayong hallway dito mga boss. Dito naman may hallway tayo rito. Nag-drop lang tayo ng bilog. So tatlo lang yung ginawa nating drop dyan na bilog. So gagayahin natin yan sa ibang project natin. So maganda ito sa mas maluwang. Okay, tapos dito, ito na yung itsura niya pag andito tayo sa bandang gilid. Okay, okay, medyo maingay lang dun sa baba mga boss. So pina-stop ko yung yung gumagawa dun si kuya. Masyadong masipag kaya di natin maawat yung kasipagan niya. So yan mga boss, ganyan naman itsura niya dito sa bandang gilid. So ito tricolor din yan mga boss. So lahat ng pintura dito na ginamit natin nasa Davis Paint lang po yan mga boss. Nasa catalog ng Davis Paint. So yan itsura niya pag nasa sa side. Okay, okay, dito naman sa room 1. Sa room 1 dito naman yung itsura niya mga boss. Okay, so yan yung itsura niya mga boss. So naglagay sila ng ano dito ng kulay. Tapos dito ayan, naglagay din sila ng kulay dito, kulay brown. Pero nasa Davis Paint din po yan. Tapos naglagay sila ng accent dito. So like dito sa pader, light lang dito. Tapos dito yung dark na banda. So yan. So yan yung design sa room 1. Okay, so ang ganda ng mga kulay mga boss. Magaling silang pumili ng kulay sila madam. So ang ginawa rito, pag hindi nagustuhan, pinapalitan nila. So yan, so nakapahid na kami. Tapos titingnan nila kung hindi maganda, pinapalitan lang nila. So hanggang sa makita yung pinaka magandang kulay na nababagay sa bahay nila. Okay, so dito tayo sa kabila sa isang room. So dito sa isang room mga boss, ito yung design. So parang ganun din mga boss, may curve tayong nilagay dyan na cob light. Tapos flat na yung napunta ron, banda ron, flat na siya. Tapos may ilaw din yan, tricolor din yung ilaw na nilagay natin dyan mga boss. So puro pin light lang ito mga boss, tsaka cob light yung ginawa dito sa room na 2, room 2 na ginawa natin.
So ang itsura niya dito sa bandang loob, ganito naman itsura niya mga boss. Okay, ang ganda. Ganda ng combination mga boss. Ang galing nilang pumili ng ng kulay mga boss. So isa kasi sa sa mga pintor ang isang mahirap dito kasi magkombina ng mga kulay. So ayan sila yung namili. Okay naman yung napili nila, nabagay naman dito sa bahay nila. Okay. So ayan mga boss yung kabuuan ng bahay na to. Okay. So silipin ulit natin, punta tayo dun sa baba para makita yung mga ginawa nating kisame doon dito sa baba. So ang project lang natin dito yung kisame, tapos yung pintura ng kisame, tapos siyempre yung mga kornisa. So yung kornisa pala mga boss na ginamit natin dito, halos pare-paras lang, puro plain lang, ganyan lang mga boss. Ayaw nila lang maarte. So kami rin yung bumili niyan, gumawa niya mga boss. May pagawan tayo sa bahay. Yan. Okay? So walang design yung napili nila, simple lang. So maganda rin siya mga boss. Okay? So yan ang project namin dito, yung ceiling tapos yung pintura. Itong pader, iba na po yung gumawa dito mga boss. Okay, so punta tayo sa baba mga boss. Tingnan ulit natin yung natapos dito. Okay, ganda ng bahay, nakakaingit. Sana all. Yan si Kuya, sobrang sipag niya kanina. So ayan si baka gustong magpagawa kay si Kuya. Gumagawa kay Kuya kahit sa malayo. Pwede rin basta magkasundo sa presyo. Yan si Kuya. Ibigay nyo sa akin yung Facebook nyo Kuya para may lagay ko rito. May Facebook po daw kayo? O cellphone number? Cellphone number 0916-333-6515. Okay mga boss, 0916-333-6515. Yan lang mga boss, naka-record naman dito. Kontakin nyo lang si Kuya. Siguro mas maganda kung malapit lang dito sa Tarlac para mapuntahan niya. Okay? So ayan, kasama niya si Ma'am. Siya pa yung helper niya. Tingnan niyo. Para wala nagsulduhan, sir. Meron po kasi ng buhay eh. Tsaka mamaya ba, sa pipicturean ko pa. Tingnan nyo, ang ganda, nakabantay pa si sir. Sige sir, makikita naman dito, ilalagay ko rin dito yung yung number ninyo. Hindi naman kasi kailangan na maano yung helper natin, lalaki kasi ito lang naman. Tapos naman yung flooring. Okay na. Ay, kayo rin nag-tiles dito, Kuya? Dito sa floor. Yung mga boss, pwede rin yung isang kontakin pag tiles. Nag-tiles dito sa hagdan, siya rin yung gumawa dito mga boss. So, yun lang, tingnan nyo lang, pwede yung kontakin nyo lang siya mga boss. Okay? So, dito tayo. Puntahan ulit natin dito kasi kami, kasi marami na rin kaming project para maambunan natin yung iba. I-recommend ako na rin si Kuya. Okay? So, hindi na rin natin mapagsabay-sabay lahat. Okay, dito tayo sa labas. Okay na. So, may masasabi ka, Bads? Ang galing. Ang galing daw, sabi ni Bads. Alis mo yung Christmas mo. Ayun, hindi ka nila makilala. Hanggang ngayon, napapabilib pa rin ako. Ayan, tingnan mo, napapabilib siya. Matagal na kami magkakasama. Hanggang ngayon, bibili pa rin yung kaibigan natin. Sa sarili nating gawa. Bilib siya sa sariling gawa. Siyempre, sino pa bang pupuri ng mga gawa natin? Tayo lang naman dito. Highly recommended ko ang Team Mac Lagunilla vlog na mga works. Tingnan niya naman. Hindi po kayo magsisisi mga boss. Ayan, tingnan mo. Sabi ni Bads Nole, highly recommended daw. Tingnan mo naman. Siyempre, kaibigan ko yan lahat. Pero totoo yan mga boss, okay? Walang harong zero. Okay. Diba? Yung isang kaibigan ko, maganda ba? Okay. Oo, tingnan mo. Gagambabait ng mga kaibigan ko. Talagang recommenda yung mga gawa ko. Ewan ka lang yung ibang tao siguro. Okay, so ayan mga boss, yan na yung vlog natin dito sa Mamunit.
Purok 6. Purok 6, Purok 6 ba to? Tomas Por- Residence. Thomas Residence sa kamag-anak kong si Engineer Freddy Tomas. So andun si Madam, siguro siguro magpakita sa camera. Para maraming salamat, ma'am. Yung naglalaba kasi si Madam. Ang buting Okay. may bahay ni Engineer. Buting may bahay ni Engineer. So hanggang dito lang ang video natin mga boss. Siguro yung shoutout sa bahay na lang siguro mga boss kasi wala dito yung listahan ko. Sana nakatulong itong video na to sa mga nagpapagawa ng mga bahay at sa mga gustong gumawa ng ganitong mga project. Okay, so hanggang dito lang video natin mga boss. Kita tayo mamaya. God bless. Okay. So yan mga boss. Maraming salamat nga pala kay Engineer Freddy Tomas na kamag-anak po namin at sa kanyang may bahay na si Ma'am Mary Jane Tomas. Salamat sa tiwala sa amin dahil kami po yung napili niyang gumawa ng kisame nila, tsaka yung pintura, tsaka yung mga ilaw, tsaka electrical. So yan, maraming salamat sa inyo sir at ma'am. God bless po sa inyo at sana may rekomendo niya po ang Maclagonilla team sa iba pang mga kilala nyo. So yan mga boss. So shoutout muna tayo mga boss sa mga bago nating subscriber. Sila Carl Pogi, tsaka si Mike Flores from California. At shoutout din kay Dong Ramos, new subscriber din siya from si Dong Ramos, new subscriber po siya. Tapos kay Jenny Joy Art from Milan, Italy and Tarlac. Tapos kay DLB from Milan, Italy. Tapos shoutout din kay Raul Cornista from Bacoor, Cavite. So ingat kayo dyan sir. At kay Alejandro Sibayan, shoutout kay Manong Papot. So yan po yung mga shoutout natin mga boss. So hindi ko nahaba nito mga boss kasi medyo mahaba na itong video natin. So sana nakatulong itong project na to sa mga mga nagpapabahay diyan o kaya sa mga gustong gumawa ng mga ganitong project. Sana nagka-idea po kayo. So hanggang dito lang video natin mga boss. Ingat po tayo lagi at God bless.